Good day everyone. So ngayon po, i-discuss ko sa inyo ang AYS Service Provider Orientation. So si AYS po, meron pong two applications, AYS Instant Service App and AYS Service Provider App. Si AYS Instant Service App po, ito po yung ginagamit ng ating customers para po makapag-browse and makapag-book po sila ng services na ino-offer nating mga service provider. Tapos ito pong AYS Service Provider app, ito po yung gagamitin po ninyong application para naman po ma-manage natin yung bookings natin na natatanggap from our clients. So si AYS po is a freelancing job or part-time job platform. Meaning isa lamang pong daan si AYS between the customers and service providers. If familiar po kayo sa Lalamove, Grab, ayan, parang ganun din po yung concept ng ating application. Pero ang difference po natin from those booking app, ang nabubook or na-avail po sa atin ng mga customers ay services. So pag-uusapan po natin ngayon or i-discuss ko po ngayon is paano po natin gagamitin yung application, what is load wallet, and paano po tayo mag-accept ng booking. So how to navigate the application? Ayan, ito pong photo po sa kaliwa, ito po yung ating homepage. Dito po makikita natin yung notification bell button. Diyan po lalabas lahat po ng notifications ng booking na natatanggap po natin from our clients for the services that we are offering with AYS. Katabi po nito yung message button. Dito po lalabas yung chat history po ng ating communication or chats with our clients. So, dito po sa homepage, meron po tayong apat na button. First po we have is yung total booking. Diyan po lalabas lahat ng status po ng booking na natanggap natin from our clients. Ongoing, pending, or completed status, ayan, dyan po natin siya makikita. Next naman po is total service. Ayan. So, ito po yung picture po na nasa kanan. Dito po lalabas yung list of services po natin na ino-offer kay AYS. So, lalabas po dun yung category, yung name po ng service natin, and yung pricing natin. Next naman po is monthly earnings. Ayan. Dito po lalabas yung or magre-reflect yung earnings po natin for the whole month. And last po we have is yung load wallet. So, si load wallet po, we can compare it sa isang SIM card, network SIM card po natin sa cellphone natin. So, tayo po sa SIM card natin, para makapag-text tayo or makatawag sa contacts natin, kailangan may laman po yung ating SIM card na load. So, ganun din po sa AYS Service Provider app. Pero ang function po ng load wallet is para po makapag-accept tayo ng booking from our clients. So, sa load wallet po natin, hindi po tayo pwede mag-cash out. Kasi po, in every completed booking, meron pong 22% commission si AYS sa load wallet. Bale, for example, one of your services po is 500 pesos yung service fee po ninyo. Buo nyo po yun makukuha from your client, either cash, ayan. Hindi na po siya dadaan kay AYS. Yung 22% po ng 500 na 110 pesos, dito na po siya sa load wallet maibabawas. So, ang minimum load wallet po natin is 200 pesos. And ito po, paki-screenshot po neto para may copy po tayo. Ayan, ito po yung options natin kapag magta-top up sa ating load wallet. Ayan, pwede po dito sa main office, dito po sa 12 Xavierville Avenue, Quezon City, or Union Bank. Ayan, kung wala po tayong malapit na Union Bank branch, ayan, pwede rin naman po through GCash. Pipiliin lang po nating mode of transaction is bank transfer. Click po natin yung Union Bank at ito po yung account name ni Network of Technologies Corporation and account number po na nandito po yung 12 digits sa ibaba. So in every transaction naman po na meron tayo, lalo na pag may included na money, meron po tayong nare-receive na resibo. So yung resibo po na yun, kailangan nyo po siyang mai-send sa aming AYS Facebook page that will set as your proof of payment. Ayan. Next naman po is yung pag-set up ng ating profile. So ito po, pag pinindot natin yan, lalabas po yung profile page. Sa profile page po, mayroon po tayong option to edit our profile by clicking this pen icon. Ayan. Ito po yung lalabas pag click natin tong pen icon. Ito pong picture na nasa kanan. So, dito po, pag click natin yung camera icon, may option tayo to edit our profile picture so we can personalize po yung picture na makikita ng ating customers. And pwede rin po natin ma-update dito yung email address natin and account or contact number. Last po, let's make sure na tama po yung address and accurate po yung address na mailalagay natin dito sa edit profile.
Ayan, next naman po is yung services. So, ito po, paki-screenshot din po nitong list of services template natin para po may copy po tayo. So, ang template po natin is service name, hour of service, pricing, and description. So, ang example po dito is massage therapist. Since sa isang massage therapist po, hindi lang naman ni isang uri ng massage yung kaya nilang gawin. Meron yung Swedish massage, full body massage, may tinatawag po pong shiatsu, and so on and so forth. So, sa mga massage po na yun, iba-iba po yung pricing. Kaya kailangan po in each massage, ayan, meron pong sariling service list. So, ayan, for example po, service name, Swedish massage, yung hour of service, gano'ng katagal yung gagawin natin for the Swedish massage. And then yung pricing, magkano po yung pricing natin sa Swedish massage within that hour. Tapos sa description po, pwede natin dito mailagay yung inclusion po ng service natin and the locations na kaya nating puntahan for the customer para po makapag-service tayo. Ayan, for cases na mga services natin na may helper tayo, we should always include it po sa description para aware po yung customer natin na may kasama po tayong helper to provide the service na naibok nila sa atin. Ayan. So, yung list of services po natin, kailangan po natin siya may send sa email address. Ayan po. And sa, or kung hindi po sa email, pwede rin naman po sa AYS Facebook page. Next po sa profile, pag-usapan natin yung time slots. So, since si AYS po is a part-time job platform, we can modify po yung time availability natin sa application. Ayan. To edit po yung schedule natin, we can click this pen icon. And ito po yung lalabas, yung nasa pinakakanan po na picture. So, ayan, kung mapapansin nyo po, 1 a.m. to 6 a.m., naka-gray out po yung oras. Ibig sabihin, hindi po tayo available niyan. Tapos yung 7 a.m. to 19 or 7 p.m., ayan, naka-purple po. Ibig sabihin, available po tayo for those times. Ayan. So, kunwari, Monday to Friday, isa po yung schedule natin na gusto, 7 a.m. to 7 p.m., para hindi po manually nating iselect yung oras para sa mga araw na yon, we can click po yung copy to, tapos lalabas po ito. Ito pong pop-up na slide, yung may days po na pwede nating maselect para same yung schedule nun for with Monday. Ayan. After nun, click lang po natin yung save and then click yung update. So it can reflect po or it will reflect in your account. Next po, still under the profile is service addresses. Ayan. So, dito po may lalagay natin yung mga locations na kaya nating puntahan para po ma-provide yung service na nabook sa atin ni client. Ayan. So, to add addresses po, just in case, click lang po natin tong plus icon sa taas, sa upper right corner ng screen, and then ito po yung lalabas. Diyan po natin ilalagay yung address ng location and then click po yung add. Ayan. Next naman po is pag-accept ng booking sa AYS Service Provider app. So, dito po sa notification bell button, total booking and booking sa isa po yung lalabas. Ito pong picture na nasa kanan. So, kung mapapansin po ninyo, pending po yung status ng service, pero kita na po agad natin yung address and date and time kung kailan po tayo kailangan ni customer. Para ma-figure out na po agad natin kung makakayanan po ba natin i-provide yung service na binook sa atin ni customer. So, kung kaya naman po, pwede natin siyang i-accept. Once na-accept na po natin yung service, may option na po tayo to call or chat our customer. Ayan, so ito pong chat option, ito po yun. Yung picture po na nasa kanan. Para for some cases na may kailangan tayong i-clarify with our client na details, ayan, dito po natin sila pwedeng i-contact. Yung call po, ayan, kailangan nating may load sa ating network SIM card para matawagan ng ating customers. So once clear na po lahat ng information na kailangan natin from our client, click lang po natin yung assign handyman and then assign to myself. Ayan. Also, pwede po pala tayo makapag-accept ng advance booking. For example, today is Thursday, tapos ngayon din pong araw pumasok yung booking ni customer, pero yung service kailangan pa po nila ng Monday. As long as we are available po sa araw na yon and sa oras na yon, ayan, pwede po natin i-accept yung booking na yon. So, for example, pupunta po tayo kay customer para bigay yung service na binook nila sa atin. Ayan, we advise po to call or chat our customer para i-confirm nyo po if tuloy po ba yung service na binook nila sa inyo. Ayan, para maiwasan din po natin yung last minute cancellation na andun na po tayo sa location ni customer tsaka nyo pa lang po malalaman na
cancel po pala yung service. Para maiwasan din po natin or para hindi po sayang yung pamasahe natin or gas natin papunta kay customer. So, for example, since we have po yung decline option dito and start drive option sa baba, paano naman po kung kayo yung may emergency? Ayan. Pwede naman po natin i-decline yung service as long as makipag-communicate po muna tayo kay customer na sabihan natin sila sa reason kung ba't hindi matutuloy yung service. Tapos kapag may agreement na po kayo about doon, tsaka po natin i-click yung decline. Pero kapag tuloy naman po, click lang po natin yung start drive. Ayan. So, kung mapapansin niyo po, dito may get direction na button. Pag pinindot po natin yan, mag-open po directly yung Google Maps application that will serve as your navigator papunta sa location ni customer. Ayan. So, after that, ongoing po yung magiging status ng ating booking and then waiting for response po yung nasa ibaba. So, tayo po as service provider, we should remind our client to click the start button on their application. Ayan. So, ito pong picture na to na may black background. Ayan. Ito po yung application ni customer. So, sa kanila lang po yung option start button. So, tayo pong service provider, kailangan po natin silang i-remind na i-click po iyon. After maklik ni customer yung start button sa app nila, in progress po yung magiging status ng booking. Ayan. So, ito po, kung mapapansin nyo, may hold and done button si customer. So, yung hold button po, ginagamit po siya kapag, kunwari, check up and diagnose po yung nabook sa inyo ni customer, pero gusto na po nila ituloy sa repair. Ayan. Tapos, hindi pa po available within the day yung pyesa na gagamitin para maayos yung unit nila. Ayan. So, pwede nilang i-hold yung button para po ma-continue niya po for the next day. So, pag clinic po yan ni customer, may magpa-pop out po dyan na box sa application nila kung saan nilalagay po nila yung remarks or yung reason bakit po i-hold yung service. So, yung reason po na ilalagay doon ni customer, mag-show up po siya sa ating application. Ayan. So, to continue the service po, kunwari, nabalikan nyo na yung si customer para ituloy yung service, remind natin sila na i-click po yung resume sa kanilang application. Ayan. So, after that po, kapag tapos na yung service, remind ulit natin si client na i-click yung done button sa application po nila. Pag na-click na po ni customer yung done button, ayan, ito po yung magiging status ng booking pending approval. And meron po tayo ditong dalawang button, complete and add extra charges. So si add extra charges po, ito po yung kailangan nating i-fill up para mabayaran po yung extra service na na-provide natin kay customer. For example, check up and diagnose lang po yung nabook nila sa inyo and then pina-repair na sa inyo yung unit. For example, aircon. Ayan, tas pina-cleaning na rin. So, para mabayaran po yung services natin for the repair and cleaning, ayan, kailangan po nating i-fill out po yung details ng extra charge and yung amount and then click po natin yung add and then maglalabas na po siya sa ganyan. Tapos for additional extra service, ayan, click lang po natin yung plus and then ulitin po natin yung process, lagay lang natin yung details ng extra charge and kung magkano and then click add and then lalabas na po siya dyan. So let's not forget din po to click the save button. Tsaka bago po tayo maglagay ng extra charges, let's make sure po na aware si customer sa babayaran nila since lalabas po ito sa kanilang final bill. So kapag okay na po tayo sa extra charges, click na po natin yung complete sa ating application. Ayan. So ito pong pay now button, nasa application po ito ni customer. So tayo po as service provider, i-remind po natin sila na i-click yun and then i-select po nila yung cash on delivery as payment method and then tsaka po nila i-click yung pay now. Ayan. So after that po, mare-request na nila yung invoice that will be sent to their email address. Ayan. So kapag na-click na po ni customer yung Pay Now button sa application nila, magiging available na po yung Confirm Payment button sa application po nating service provider. So before po natin siya i-click, let's make sure na natanggap na po natin yung payment ni customer sa service po na provide natin sa kanila. Kung cash po, bilangin natin maigi. Kung GCash, ayan, double check po natin sa account natin kung pumasok na yung payment ni customer. Kapag na-confirm na po natin, click lang po natin yung confirm.
Ayan. Last po is yung service proof. Ayan. Dito po natin lalagay yung details ng service na ginawa natin for our customers. And we can also attach the image po para may proof tayo na tayo talaga yung gumawa nung service na binuksatin ni customer. And then click lang po natin yung submit. Once done with the service proof, lalabas na po yung earning nyo for that day sa inyong home page and pwede na po tayo mag-accept ng bagong booking. Also, si customer po natin, may option sila to rate our service. So, as a service provider, we can remind them na, ma'am, sir, baka pwede nyo po i-rate yung service ko para may feedback din po ako. Kumbaga, tayo po kapag, kunwari, magbibili tayo ng products sa Shopee, ayan, tinitingnan natin yung ratings ng product para ma-figure out po natin or ma-clarify natin kung gaano kaganda yung quality ng product. So, dito rin po sa application natin, yung ratings po natin will serve as proof po kung gaano kaganda yung quality ng service na pinoprovide natin to our customers. Yan. So, ito po, mga ma'am, sir, ito po yung kailangan nating comply para po ma-approve yung account natin sa AYS Service Provider App. So, sa requirements, ito po yung NBI or police clearance, certification of your skill, pwede pong TESDA, diploma, o kaya naman po pag wala tayong ganun, 2 to 3 recommendation letters, and last po is valid ID. Ayan. So, sa orientation po, we're almost done and then we will go ahead po sa ating one-on-one interview. Next is AYS uniform. This is important po para maging identification natin na tayo po identification ni customer sa atin na tayo po yung nabook nila sa AYS Instant Service App. So you can communicate with your neopreneur or kung sino po yung nagpasali sa inyo dito kay AYS in regards with the uniform. Terms and conditions signing, ayan, ito po, dito po nakalagay yung rules and regulation natin as service provider and yung liability niyo po ninyo as service provider kay AYS and liability rin po ni AYS sa inyo pong service providers. Ayan, next po, 30-second to 1-minute video promotion. So, ito mga ma'am, sir, optional naman po siya. Pwede niyo pong gawin and pwede rin naman pong hindi. Pero ang kagandahan po kasi, kapag gumawa tayo ng video promotion ng services natin, meron po tayong free advertisement sa aming AYS Facebook page. Last po is yung load wallet. Ayan. So, since kailangan po natin may load wallet para makapag-accept po tayo ng booking, we should always, kaya po siya ni-require. Kasi po, pag na-approve na yung account natin, tas may pumasok po na booking, ayan, pwede na po natin sila ma-accept kaagad. So, ayun lang po sa ating orientation. Ayan, maraming salamat po sa pakikinig.